Manifesting on your dream bike is for real, my dear friends. It's not the question of how, but the question of when. Kasi nga, bibili sana tayo ng motor last year, hindi natuloy, bumili tayo ng sasakyan, pero this is it. Nakahanap tayo ng pinakamagandang opportunity para makabili talaga ng motor. Alam nyo yung palagi kong sinasabi sa ending ng vlog ko, my dear friends. Keep on praying and trust the process. So, ito na ang last ride natin this 2025. And perhaps ito na rin yung last hataw natin. Gusto ko lang magpasalamat sa mga manonood ko, sa mga subscribers ko. Kung hindi dahil sa inyo, sa tingin ko, wala akong Mazda 3 ngayon. At saka wala itong Vitpilin 401 ko. Kung di rin dahil sa inyo, sa tingin ko, di rin ako makakabili ng mga gusto ko. So, for that, maraming salamat. Gusto ko lang i-share kung gaano ako kasaya ngayon. Kasi hindi lang ako naging tatay sa anak ko, pero marami din akong mga napasaya na tao. And of course, napasaya ko rin yung sarili ko. So, kudos to us, my dear friends. Sa tingin ko, ito na ata yung pinakamataas kong naging as a vlogger. Ang tagal kong nawala kasi masyadong nag-focus sa work at may mga kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Full commitment, kumbaga. Pero, heto na naman tayo. So, kung OG ka sa channel ko, alam nyo talagang mahilig ako sa scrambler. And of course, number 1 na dyan yung ating XSR 155. Pangalawang scrambler ko na yan after the Rusi Classic 250 na yung tipong hindi mo maintindihan kasi naka-off-road tire siya pero nakaka-free racer yung handlebar. Marahil lang tataka kayo bakit hindi ako naka-scrambler ngayon. Bakit ako naka-Vitpilin? Well, ito yung focus ng video na to. Kasi ganito yun, my dear friends Bakit ito ang pinili ko at hindi yung Svartpilen? Well, that thought crossed my mind on the Svartpilen, and to be honest, nakaset talaga ang mind ko na I will look in the marketplace and purchase a used Husqvarna. Yung swak talaga sa budget natin kasi minsan nagmamatter talaga sa decision making yung presyo at practicality. Sa lahat na nakita kong 401s, etong Vitpilin na to talaga ang pinakamakinis at pinakasulit na nakita ko. Less than 1,000 kilometers lang po siya. Super below SRP yung kanyang presyo nung nabili natin. So, eto talaga yon. At saka syempre, pagdating talaga sa looks, lamang talaga yung Vitpilin. Para sa akin lang naman ha, let me know in the comment section kung ano ang mas maganda. Svartpilen ba o yung Vitpilin? Yung Vit na binili ko bukod sa mura na kasa maintain pa kahit papano and may insurance and everything. So wala tayong poproblemahin dyan. Even though ilang beses na natin na i-vlog ang Svartpilen, mababa yung kanyang ground clearance. So here's a definition of scrambler. Ang scrambler kasi para siyang pinabigat na dual sport, which you may use on and off-road. Naka-all-terrain tire siya o yung mga may knobby. At saka pang rugged talaga yung kanyang itsura. Yun yung sabi ni Google. But in addition, XSR 155 gave a whole new meaning pagdating sa scrambler. Magagamit mo talaga siya because of its capability. Para sa akin, kung mababa yung ground clearance mo, hindi ka rin makakahataw niyan sa lubak-lubak or sa mga uneven roads. Unlike my XSR, which I did most of the time. Yung tipong pang-abusado talaga siya na motorsiklo. Maganda naman yung itsura ni Svartpilen, scrambler looks kumbaga, pero yun nga, lower ground clearance, hindi mo rin maihahataw sa mga lubak-lubak kasi sasayad ka talaga. At kung napanood nyo yung aking mga ride videos kay XSR 155, pinahataw ko talaga siya sa lubak o sa off-road. So, issue talaga sa akin ang ground clearance. Kilala nyo naman ako, dapat magkasama ang necessity sa beauty. Yung nga lang, stock to stock, hindi kasing power ng 401. So aside from the fun factor niya, set aside sa beauty, bibihira lang talaga ako nakakakita ng Vit. Maybe not because of the rarity, but because of the requirements from a rider to ride it. Nakakapagod kaya sakyan yung ergonomics ng motor is pang sport. Kung ikukumpara mo si Svartpilen kay Vitpilin, mas panalo talaga sa akin si Vit.
Kasi yung hugis niya, yung kulay niya, parang naiiba. Kung meron lang yung tipong full black na Smart Villain na 2023 model, sa tingin ko, isa ding rason yun para makabili tayo, kaso wala. Lahat ng nakikita ko sa marketplace is color gray. So, nag-Vit Villain talaga tayo kahit na older model talaga siya. Isipin nyo, 2022 model siya. Hindi nagpalit ng kulay or ng itsura. Pero para sa akin, timeless pa rin yung ganda niya. At saka kung mag-i-scrambler ka kasi, or kung pipiliin mo si Smart, dapat maganda din yung kanyang fuel range. Which is, yung XSR ko, meron siyang 500 kilometers fuel range, unlike this Vit Villain of mine, which share the same tank as the Smart Villain. Nasa 9.5 liters lang siya, and nasa 20 to 26 kilometers yung kanyang fuel economy. Kaya siguro hindi natin madadala ng long ride tong si Vit Villain, or kung gusto nating ipilit na long ride, pwede din, pero I chose the Vit Villain. At saka isa pang rason, my dear friends, nung nag-poll tayo last year, si Vit Villain din yung majority na binoto nyo. So, ayan, na Vit Villain tayo tuloy. Manifesting on your dream bike is for real, my dear friends. It's not the question of how, but the question of when. Kasi nga, bibili sana tayo ng motor last year, hindi natuloy, bumili tayo ng sasakyan, pero this is it. Nakahanap tayo ng pinakamagandang opportunity para makabili talaga ng motor. Alam nyo yung palagi kong sinasabi sa ending ng vlog ko, my dear friends, keep on praying and trust the process. Totoo yun. This has been my dream bike since pre-pandemic. So sa tingin ko, Vit Villain talaga. Yung tipong kung ano kasing ini-invite mo sa utak mo, yun talaga yung papasok. Which is gusto ko rin naman ng Smart Villain, lumalamang lang talaga yung Vit. And acceleration wise, hindi ka mapapaya dito. Tapos may ABS pa. Isipin nyo yun, bukang bibig na natin si Vit Villain kahit dati pa. Ever since nung nagsimula tayo mag-vlog, bukang bibig na natin siya. Although hindi pa natin nakikita, pero iba talaga yung power ng bunganga. Naniniwala talaga ako sa ganun, my dear friends. And kung iisipin nyo, ayun na nga, palaging visible sa akin ang Smart Villain. Even though gusto ko rin siya, pero iba talaga yung gusto. O yung tipong crush mo talaga. Hindi yung tipong gusto mo lang dahil nandyan lang at nakikita. Isa din yan, my dear friends, sa may comment ko sa buhay ko this 2025. Yung tipong realization na pwedeng mapasayo yan kahit hindi mo pa nakikita sa ngayon, kahit na yung tipong anlabo or long shot talaga siya. Aside from that, my dear friends, syempre comment na lang din natin yung power ng may kapal. Kasi kung hindi dahil sa kanya, walang opportunity na darating. Kung hindi dahil sa pagdadasal mo or sa paghiling mo palagi sa itaas, ang oportunidad hindi kakatok yan ng basta-basta lang. Isa din sa natutunan ko, my dear friends, kahit wala pa tayong ipon, just know to yourself that you are happy with whatever you are purchasing with your hard-earned money. And napaka-importante para sa akin nun, although it may sound toxic to some, pero minsan kasi yung tipong kapag nagtimpi ka or nagtiis ka sa perang pinaghirapan mo naman, if involvement doon yung passion mo, sa tingin ko malulungkot ka talaga at saka hindi ka sasaya. So para sa akin lang naman, kung yung pera mo is nanggaling sa passion mo, or let's say na lang nanggaling sa YouTube, kasi doon naman talaga nanggagaling yung mga sobra kong pera, ibili mo ng gusto mo. Ako, pinagbibili ko ng gusto ko yung pera na nakuha ko kay YouTube this year. Although bumagalan talaga yung kita natin, aminado yan, my dear friends, kasi natigil din tayo sa pag-vlog. Pero yung first half ng 2025 ko, yung tipong kahit papano nakapagtabi talaga tayo cats. Ayun, hindi naman natin afford yan back then kasi hindi naman tayo mayaman, sa totoo lang. So pasalamat pa rin ako na nakabili ako ng cats and makakabili pa more. Isasama ko siya dito sa channel ko.
And of course, yung mga collection natin na Hot Wheels na pagkaganda-ganda. Isa din yan sa makikita niyong bago sa akin sa channel. Tsaka humihingi din ako ng paumanhin sa mga naghintay sa videos ko, and pagpasensya nyo na if I haven't been posting lately. This is my final video this 2025, and thanks to everyone been part of it. Alam nyo na kung sino kayo. It's been a crazy ride this 2025. So see you on 2026. Keep on praying and trust the process, and I'll see you in the next. Peace.